Magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna ulit tayo. Shoutout nga pala sa isang kababayan natin, si Christian Santo Domingo. At sabi niya, inspiring daw yung mga video ko. Salamat kabayan. Salamat sa suporta. Inspiring, siguro medyo konti naman. Baka may nakakalimutan akong i-shoutout, ay comment lang kayo at i-shoutout ko kayo sa susunod na video ko. At ito nga yung tungkol sa video ko ngayon. Yung iba nating mga kababayan dito nawawalan ng pera. Nawawalan ng pera sa kanilang mga ATM dahil tungkol ito doon sa apps. Yung remit kasi kapag nandito ka na sa South Korea, siyempre kailangan mo magpadala ng pera sa pamilya, pang-budget. Karamihan dito katulad ko ay remittance apps ang ginagamit ko para magpadala ng pera sa asawa ko para pang-budget nila sa Pilipinas. At ang gamit ko ng remittance app dito ay ang JRF. Yan. JRF remittance app. At sa tagal ko nang nagpapadala dyan sa JRF na yan, ay wala naman akong nagiging problema. At yung iba nga nating kababayan dito, parang 4 na kababayan natin dito ang nagkaroon ng problema, nawalan ng pera sa ATM dahil nga doon sa kumbaga ay nagkaroon ng transaction doon sa kanilang apps na hindi nila alam kung bakit nakapagpadala sila ng pera sa ibang tao. Samantalang hindi naman sila nagpapadala ng pera doon sa tao na yun. Ang problema dito ay walang kinalaman ang remittance apps. Sa tingin ko lang tingin ko para sa akin lang, hindi rin ako sigurado, malamang ang nangyari dito ay baka may nakaalam ng password ng kanyang remittance app dito sa South Korea. Hindi ako sure pero parang ganun yung iniisip ko. 4 na kababayan natin yung nawala ng pera. Yung iba ay 4 million won, 3 million won, 3.5 million won. Yung pinakamalaki ay yung 6 million won. Kulang na yan, kulang ng 300,000 pesos. Siguro mga nasa yan, mga 240,000 pesos yung nawala sa kanya. Wala nang balita kung naayos nila o pero nagpapatulong sila para maibalik yung pera sa kanila kasi may pinakitang pangalan, hindi ko na lang ipapakita dito sa video ko, may pinakitang pangalan kung saan napunta yung pera niya. Napunta sa account na yung Paymaya. Pinakita yung Paymaya at saka yung pangalan ng tao, doon napunta yung pera niya. At tinatanong na kung may nakakakilala doon sa pangalan na yon, hindi ko na lang sasabihin. Kaya ako ginawa ang video na to para yung mga naghihintay ng employer o yung mga nakapasa na sa EPS topic exam, pagdating nyo dito, dapat alam nyo na hindi basta-basta yung pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kailangan maging maingat din kayo. At ito yung isang dahilan dyan kasi kapag kayo ay magpipill up ng remittance app dito sa South Korea, meron dyan na pipiliin kayo na option. Yan, nakapag-fill up na kayo, tapos may pagpipilian kayong option yung kapag magpapadala na kayo ng pera, kapag babayaran nyo na yung ipapadala nyong pera sa Pilipinas, kapag babayaran nyo na dun sa remittance apps, yung pera na ipapadala nyo sa Pilipinas kasi yung remittance app ang magpapadala dun sa asawa ninyo. Kasi doon nakapangalan yung ipapadala ninyo na pera. Pag nag-fill up kayo ng remittance app dito, huwag ninyong pipiliin yung auto-debit. Ibig sabihin ng auto-debit, kapag kayo ay magpapadala ng pera, siyempre babayaran ninyo, di ba? Pag auto-debit kayo, pag click ninyo ng amount, pag confirm ninyo ng amount, ay automatic na yung babawasin sa ATM account ninyo. Automatic yung babawasin. Tapos yung isa naman ay manual. Manual. Ngayon, pag manual naman ang pinili ninyo, kayo mismo magbibigay ng bank account yung remittance apps para doon niyo ihuhulog yung pera na ipapadala niyo sa Pilipinas. Yung remittance app ay magbibigay ng bank account, doon niyo babayaran yung perang ipapadala ng remittance apps papunta doon sa asawa niyo sa Pilipinas. Kaya ang ginagamit ko lagi ay yung manual. Kasi pag nag-send na sa akin sila ng bank account,
doon ko maghuhulog sa bank account na yon para mabayaran yung ipapadala kong pera sa Pilipinas. Kaya ang payo ko sa inyo, yung mga papunta pa lang dito at yung mga naghihintay ng employer, wag ninyong pipiliin auto debit. Kasi ang iniisip ko diyan, sa palagay ko lang kapag may nakaalam ng password ninyo doon sa remittance app na ginagamit ninyo, eh maaaring makapag-transaksyon ng ibang tao doon. Kasi auto debit siya eh. Automatic siyang kakalasasan doon sa bank account ninyo. Kaya siguro ganun ang nangyari. Pakita ko sa inyo yung remittance app na ginagamit ko dito sa South Korea, yung JRF Global Remittance Company. At pag nag-login kayo dito, click yung login. Tapos, click send money. Papakita ko lang sa inyo mga kabayan yung ginagamit mong apps dito. Click send money. At lalabas dyan yung pamimilian kung saan may papadala yung pera. Pero pag first time nyo pa lang, syempre, i-click nyo itong add new beneficiary. Yan. Nakapaglagay na kayo, ang sunod niyan ay ilalagay nyo na yung amount. Ang baba ng palitan ngayon mga kabayan. Yung 1 million won ay 38,937 lang ngayon. Dati yan ay pinakamababa niyan ay 41,000 ang 1 million won. Kaya mababa talaga ngayon ang palitan. Tapos pag nailagay nyo yung amount, i-click next. At dito na yung lalabas yung nakalagay na dito yung auto debit account, virtual account. Ibig sabihin ng virtual account, manual kang magtatransfer ng pera sa bank account na ibibigay ng remittance app. Yan yung gamit ko, yung virtual account. Hindi ako gumagamit ng auto debit na yan. Pag click ng next, yan na yung lalabas. Nakalagay na dyan at magbibigay ng bank account yung remittance apps. Sana ay nakatulong ang video kong ito sa inyo. Good luck dun sa mga naghihintay ng employer at baka sa susunod na video ko ay mag-upload ako tungkol sa massive selection. Baka siguro mga Biyernes o Sabado. Saka yung tungkol sa cherry blossoms. Malapit nang magbukadkad ang cherry blossom.